So, what's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. So, ngayon guys, meron tayong i-review natin dito na speaker. Tapos, testing na rin natin guys, itong klase na speaker. Yan, bali ito yung speaker ng ating kapitbahay na pinaayos niya. Bali, last week lang po yan dito dinala guys. Tapos, ngayon is na kabitan na natin ang bagong coil na in-order lang natin sa online Shopee. So, yung mga gustong magpaayos ng speaker guys, no, is medyo matagalan tayo, umabot ng 1 weeks to 2 weeks dahil hindi na ako nagre-rewind. Bali, bumibili na lang ako ng ready to use na speaker coil. Bali, sasalpak na lang natin guys kapag naka-order na tayo sa online. Yan. So, yan guys, samahan niyo ako sa video natin ngayon. At para masundan niyo itong video na to is panoorin natin hanggang dulo. Yan, so, let's go. So, yan guys, no, bali ito yung i-review natin ngayon. So, may medyo kalumaan na din to guys, no? Pero share lang natin to para sa mga baguhan natin na naghahanap ng mga budget speaker. Yan, ito na mga speaker guys, is hindi naman to medyo kamahalan. Is saktong-sakto lang yung price. Yan. So, ito yung speaker. Bali, natakpan na natin to. Ready to test na to guys, no? Yan. So, nakabitan na natin to ng bagong coil. Tapos, pinalitan na rin natin ng bagong dust cap na para sa 15 inches. Kasi ito yung speaker na 15 inches, no? So, makikita natin itong brand name niya is, or model niya is Audioline. Tapos, meron po siyang 500 watts PMPO. So, may nakalagay din dito guys sa kanyang sticker is woofer. Woofer type na 15 inches. Tapos, yung impedance niya guys is meron po siyang 8 ohms. So, may nakalagay din dito na sensitivity is 104 dB. Yung kanyang voice coil niya guys, no, yung kanyang diameter ng voice coil is 50.8 mm. Tapos yung magnet niya is 80 OZ. Yan. So bali ito pala yung model niya is HWA 1505. Tapos brand name niya is Audioline. So yung original coil pala nito guys, meron po siyang 50.8 mm. So, dahil nasunog po siya, yan. So, yung pinalit natin dito na voice coil is 51 mm kasi wala tayong mahanap sa online Shopee na 50.8 mm. So, yung pinalit natin dito na bago is 51 mm. So, ito naman yung kanyang original coil na nasunog, no? Ito siya. So, ito yung 50.8 mm. Tapos yung pinalit natin dito na bago is 51 mm. So kasyang-kasya lang naman guys dito sa kanyang speaker, no. So makikita natin guys yung kanyang casing niya or dito gasket niya guys, no, o parang basket niya is tawag dito. So hindi naman siya kinalawang siya guys, oh. Yan, parang puthaw lang. Yan. Parang hindi siya stainless. Yan. Kasi kinakalawang na siya guys, oh. Yan. Pero matibay naman siya, makapal naman siya. So, okay lang naman to kalawangin is i-repaint mo lang kung sakaling kalawangin siya, no. Yan. So, yung dito naman yung terminal niya is kailangan pa natin isolda. Common type lang na terminal kapag mga budget speaker. Yan. So, tiyagaan lang natin susolda lang natin yung kaniyang connection. Tapos yung magnet niya dito guys is parang nasa 1 inch. Yan. Yung kapal niya dito. Tapos yung dito guys is makapal naman siya. Parang nasa 8 inches. Yan. 8 or
7 inches, no? Yan. So, ito yung sa harap niya, bali 15 inches yung kanyang diameter. Yan. So, woofer type. Yan. So, ganito yung kanyang cone. Yan. So, ito yung mga ginagamit sa una, yung mga dati na mga video cam, pambahay. Kasi hindi pa nauso yung mga Joson, mga Kiki, mga bagong brand ngayon. So, ito yung mga kasabay noon dati ng mga Crown, Daiichi, yan. Audio line, yan. So, okay naman siya. Yung kanyang cone niya, guys, no, is common lang na mga cone na ginagamit sa mga speakers. So, makapal naman siya, gusto. Parang, hindi naman agad siya masisira. Yan. So, ngayon, okay na to, guys, no? Bali, ihatid natin to ngayon. Kukuha lang tayo ng video clips nito para ma-share natin sa inyo. Yan, yung kanyang damper dito is magkapal din siya, guys, no? Yan. Yan. Tapos yung dikit niya dito is wala namang problema. Maayos naman yung pagkadikit niya. Yan. So, nilalagay pala niya to, guys, no? Sa kanyang G-box or L-ported box niya. Doon sa kanyang box. Yung box niya doon, guys, is dual speaker yung mailalagay. Ito lang yung nasusunog niya. Yan. So, ngayon, sa test natin ngayon, guys, test lang natin to para mahitid na natin, no? Yan. So, kailangan talaga natin i-test bago natin ihatid para wala nang problema. Tapos, kung meron pa mga problema, is ayusin pa natin. So, dito, guys, is okay naman to. So, mga nagtatanong, guys, no, yung gamit pala natin sa pagdikit ng voice coil dito sa cone niya is gamit lang natin epoxy. Yan. So, ito yung gamit natin kanina. Kasi naubusan tayo ng epoxy plus 5. So, ito, dikit na dikit to, guys, no. Ibilad nyo lang sa araw. Yan. Tapos, yung dito is rugby lang po yan. Parang dikit sa dust cap. Tapos, yung dito is nilagyan din natin ng additional para dikit siya sa damper, no. Yan. So, ngayon test natin. Ito yung gagamitin natin. Joson Jupiter Max. Yan. So, ito, guys, nakakabit na po ito sa ating amplifier na Joson Jupiter Max. So, ititest na lang natin kung wala bang palak or walang sabit yung pagkabit natin sa voice coil. Yan, para okay na siya. Tapos, mahitid na natin, no. So, test natin. Play tayo ng music. So, wala naman siyang sabit. So, malakas siya kahit wala pang box. DJ Wowie Remix. So, ayan, guys. Okay naman yung kanyang tunog niya. Wala namang siyang sabit, no? So, okay na to. Pwede na natin to ihatid. Yan. So, yung opinion ko lang dito, guys, dito na speaker ito is okay naman siya, no? Bumabayo rin siya. Tapos, malakas din yung kanyang tunog kahit wala pa siyang box. Yan.
So, mas lalakas pa siya kapag meron na siyang box, no? Yan. So, okay siya. Pang bahay, okay na to. Pang video, okay. Yan. So, audio line, 500 watts, PMPO. Yan. So, yan lang guys, no? Yung video natin ngayon about dito sa inayos natin na speaker. So, maraming salamat guys, no? So, God bless. Tsaka ingat tayong lahat.